Ang ating pong basahin na teksto ay nakasulat sa Gawa, Kabanatang 15, ang talatay 14. Sinaysay nga na si Simeon kung paano dinalaw ng una ng Diyos ang mga higpit upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. Ang ating full topic ay ang layunin ng pagdalaw ni Kristo sa sanlibutan. Hindi pa si Kristo nagkakatawang tao dito sa sanlibutan. Ang unang pagdalaw ay ginawa ni Kristo sa bansang Israel. Hindi pa siya nagkakatawang tao. Hindi pa si Kristo nagkakatawang tao sa lupa. Ang unang pagdalaw ay unang ginawa ni Kristo sa bansang Israel. Bababasa natin yan sa Exodo 3, ang talatay 16. Exodo 3:16. Yumaon ka at tipunin mo ang mga matatanda sa Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ay napakita sa akin na nagsasabi, tunay na kayo'y aking dinalaw at aking nakita ang ginawa ninyo sa inyo. Malinaw po ang sinabi ng talata na ang bansang Israel sa Old Testament ay kanyang dinalaw. At ng tala, paano yung pastor na alaman na yan si Kristo? Yan tumalaw na yan. Nang tumalaw siya sa bansang Israel, nagpakilala siya, si ako na. Itaas natin ang basa sa verse 14. Nagpakilala siya, si ako na. Sa Exodo 3:14, itaas lang natin ang basa. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako laon si ako na. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa iyo, hindi ako nga. Sino yung dumalaw sa bansang Israel? Nagpakilala siyang si ako nga. Amen. Ay sino yan si ako nga, pastor? Nilinaw sa bagong tipan kung sino yan si ako nga. Sa aklat ng Juan, chapter 8, verse 56 hanggang 58, sa ating pong pagpapatuloy ng pagbasa, dito natin malalaman kung sino yung si Akuma na dumalan sa Israel na nagpakilalang si Akuma. Sino yan? Nagalak ang inyong abang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Diretso. At sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon, nakita mo si Abraham. 58. At sinabi sa kanila Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago si Abraham, ako nga. Malinaw na yung tumalaw sa Israel noon, na nagpakilalang si ako nga, sa bagong tipan nilinaw na yan ay si Kristo. Sa nakatuwid, ang unang pagdalaw ay ginawa ni Kristo sa lumang tipan. Hindi pa siya nagkakatawang tao. Ang pangalawang pagdalaw nang siya ipanganak dito sa lupa. Yan ang talata ng Gawa 15:14. Ngayon, ating linawin sa Bible, ano pastor ang dahilan? Bakit dinalaw ni Kristo ang sanlibutan? Ano ang purpose? Bakit siya nagpunta dito dumalaw? Number 1,
Ito po ang unang dahilan. Sa aklat ng Lucas, chapter 1, verse 68, ay makikita natin ang layunin kung bakit niya dinalaw ang sanlibutan. Lucas 1:68. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat ikaw ay dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Malinaw po na ang layunin ng pagdalaw sa sanlibutan ni Kristo ay upang tubusin hindi lahat ng tao ang kanyang bayan. Linawin natin, alin yung bayan na yan na tinubos ni Kristo? Lahat kaya ng tao tinubos ni Kristo? Hindi. Tingnan natin kung sino yung bayan na tinutukoy dyan na tinubos ni Kristo. Sa aklat ng Gawa 20, talatang 27. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ang 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo at mga obispo upang takarin ninyo ang iglesia ng Panginoon na pinili ng kanyang sariling dugo. Iglesia pala ang pinubos. Hindi lahat ng tao. Kaya tayo lahat na nasa loob ng iglesia, pinubos na. Amen. At ang pinagtubos sa atin ng Panginoon ay hindi pila at ginto, kundi ang kanyang dugo na banal at walang kapintasan. 1 Peter chapter 1 verse 18 hanggang 19. 1 Peter chapter 1 verse 18 hanggang 19. Na inyong nalalaman kayo tinubos, hindi na mga bagay na nasisira ng pila at ginto, kundi ng inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana ng inyong mga magulang. 19. Kundi na mahalagang dugo, gaya ng korderang walang kapintasan, sa mga bagay ang dugo ni Kristo. Ang isda, pag nasa palengke, hanggat hindi nabibili, ang may-ari noon, yung nagtitinda. Pero once na ito'y bilhin at bayaran, ang may-ari na noon ay ang bumili. Mga kapatid, ang church ay pag-aari ni Kristo sapagkat ito ay binili niya ng kanyang dugo. Wala na tayong pagbabayaran. May nagbayad na ang Panginoon. Tinubos na tayo ni Kristo. Amen. Yan ang dahilan kung bakit dinalaw niya itong sanlibutan. Number 2. Hanggang number 3 lang tayo, tapos na po. Maaga lang tayo magtapos. Maikli na ako mag-misay. Ano pa ang layunin? Bakit dinalaw ni Kristo ang sanlibutan? Number 2. Matthew 16:18. Upang itayo ang kanyang iglesia. Ang sabi at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipalain laban sa kanya. Pangalawa, kaya pala tumalaw si Kristo sa sanlibutan para itayo ang kanyang iglesia. Ang iglesia kanyang itinayo, ng kanyang itayo ito, nilagyan niya ng buhay na apostol. 1 Corinthians 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol. Kaya sabi ko nga sa mga bagong kapatid, maghanap kayo dito lang sa Pilipinas o sa ibang bansa ng iglesia ngayon na pinangungunahan ng buhay na apostol. Wala kang makikita. Meron diyang lumulutan ng kaunti sa Cubao, si Carillo.
Paano ang pagpapatunay niya ng apostol? Umiiyak. Apostol na ako. Sabi ni apostol, kahit maglupasay ka pa karilyo, kaiiyak. Pag hindi ka tinawag, ang tilang yan sa iyo. Ang inyong leader, tinawag. Hindi nag-angkit. Karanasan niya ang pagtawag sa tinig at liwanag, kagaya ng pagkatawag kay Pablo, kagaya ng pagkatawag kay Moses. Ganyan. At ang maganda, sa napakaraming reliyon sa buong mundo, hindi niyo ba alam kung ilan ang reliyon na nakaregister sa SEC? Security and Exchange Commission, more than 3,000 religions. Pero hindi ka ba natutuwa na sa daming reliyon yan, inilagay ka ng Diyos sa tunay na iglesia? Bakit ka nandito? Nandito ko kasi nandito yung tatay ko. Bali. Bakit ka nandito sa Fort House? Nandito po ako kasi girlfriend ko po yung anak niya eh. Hindi. Narito ka dahil Diyos ang naglagay sa iyo. Diyos ba talaga ang naglagay sa atin? Opo, hindi tao. Hindi si Pasorena. Hindi ako. Hindi din si Apostol. Ang Diyos ang naglagay sa atin kung bakit tayo naririto. Kaya pwede natin awitin yan. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay naririto. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay naririto. Ang Panginoong Jesus ang siyang dahilan kung bakit tayo ay naririto. Pinapatulayan ba ng Bible yan? Basahin natin. 1 Timothy 1:12. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat inari akong tapat at inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Sino ang naglagay sa akin sa tunay na iglesia? Ang Diyos. At sapagkat nandito ka na, huwag ka nang aalis. Dahil sa oras na umalis ka at mag-backslide ka, may kalalagyan niya. Masama ba, Pastor, ang tumalikod? Masama. Talikuran mo na yung asawa mo. Huwag naman. Yung girlfriend mo o sino man gusto mong iwanan, huwag lang ang Diyos. Bakit? Sa oras na ang Diyos iwanan mo, una niyang damdamin sa iyo, hindi siya matutuwa. Hebreo 10:38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurot ay hindi kalulutan ng aking kaluluwa. Kaya mga umuurong pala, hindi kinalulutan. Dahil hindi ka tinawag ng Diyos para mabigo. Tinawag ka ng Diyos para magtagumpay. At pagpara ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya mga umuurong, hindi natin sila hinatulan. Obserbahan ninyo. Lahat ng dati nyo kasama sa church na pwedeng kasabayan nyo, pwedeng una sa inyo, tapat sila, pero ngayon ay wala na. Tingnan ninyo ang buhay nila. Miserable. Malungkot at kapansin-pansin, madilim ang kanilang buhay. Isa pa na tumatawag ng pansin, mas masahol ang kanyang ugali kaysa ng una. Pinapatulayan ba, Pastor, ng Bible na pag tayo nag-backslide, yan ang magiging buhay natin? Opo. 2 Peter chapter 2 verse
20 hanggang 21. Tingnan po ninyo. Ang magiging kalagayan ng isang portwats pag siya'y nag-backslide o tumalikod. Sapagkat magaling ba sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sapagkat magaling pa sa kanila. Sa 22. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan na. Ano ang sabi doon sa una? Magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katotohanan. Kaysa pagkakilala, tumalikod. Saan sila inambing? Gaya sila ng aso na sumuka. Pagkatapos binalikan ang suka, muling kinain. Gaya sila ng baboy naglubalog sa pusali, sa putikan. Hinugasan pagkatapos bumalik. Ano sabi? Sasama ang huling kalagayan niya kaysa ng una. Nung ma-convert ka, okay ka. Mild. Pero nung mag-backslide ka, mas matindi. Bakit kaya, pastor? Mas parang lumalala ang kasalanan ng mga nagbabackslide kaysa ng una siya na-convert. Ano kaya ang dahilan? May dahilan ba? Meron pong dahilan. Ating ungkatin kung ano ang dahilan. Matthew 12:45. Alam niyo ang dahilan? 7 masasamang espiritu ang babalik sa iyo pag wala ka na sa portals. Bakit? Mangyari pag tumalikod ka, ang Holy Spirit na nakatira sa iyo sapagkat ay temple of God, aalis sa iyo. Ang magbubugan sa iyo, Holy Spirit. Tingnan niyo ang nakalagay. Kung magkagaya dahil humayaon siya at nagsasama ng pito pa na espiritu na lalong masama kaysa kanya. At sila'y magsisipasok at nagsisiahon doon at magiging lalong masama ang huling kalagayan ng tao ito kaysa ng una. Gayon din naman ang mangyayari sa samang lahi ito. Malinaw! Okay. Na mas magiging masama ka kaysa ng una sapagkat ang Holy Spirit, iniwan ka na ang titira sa katawan mo in the Spirit. Kaya pansinin nyo ang mga nagbabackslide. Iba na ang salita, iba na ang ugali, iba na ang mukha, iba na ang gawin. Wala nang hallelujah, puta na. Hallelujah. Gago pa. Wala na. Eh tayo, may cellphone tayo, may cellphone doon. Hallelujah, Jesus. May cellphone doon, Holy Spirit. God, ay, hallelujah, Jesus. Di ba ba nagagalit tayo? Minsan parang babalik yung dati. Hallelujah. Hallelujah. Bakit? Ang Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit wala na, sasama ka na. Wala ka ng control na gumawa ng masama. Makapal na rin ang mukha mo, hindi ka nahihiya. Dati, pag nagsisigarilyo ka, pag ganun-ganun ka pa. Ay ngayon, nagtara na, publiko na, pati inom. Yung kapatid na may bisyo, nahihiya ba yan? Nalala ko sa Palawan, ahayo ako. Nagkasalubong kami doon sa likong daan. Alam mo naman yung likong daan, di mo kita yung nandun. Magkikita lang kayo pag nandiyan. Nakakad ako, hayo, alas 3 ang hapon. Yung palang kapatid na mabisyo pa, pero linggo-linggo yan dyan. Nagagano. Tamang-tama, pagtagpo namin niya, gumano. Parang niya may tago. Dito sinuksok sa bulsa. Umusok. Nagutas yung bulsa. Bakit umusok? Hallelujah, Jesus.
Hindi mo nga tinapon, dyan mo pa sinuksok. Butas yung pantalon eh. Umuusok eh. Hallelujah in Jesus' kingdom. Yun, may hiya yun. May Holy Spirit pa eh. Nagsisimba pa. Pag wala na kayo sa church, ang vision nyo, lantaran na. Anong pakialam ko sa iyo? Wala naman ako sa iglesia. Ginusto ko to eh. At ang ganon, dapat mo nang iwasan. Dayuan. Kaya ang sabi, ang salita nila'y kakalat. Gaya ng gangrena. Amen? Amen. Okay, last. Pagkaklo, dito na tayo tapos. Yan ang maganda pagtapos na eh. Bakit? Hindi mo lang kayo nakangiti. Bakit? Eh magkakapihan na. Maganda sa pagkakot. Pagkataas rin paggabi, hindi na lang palagi. May kapihan pa eh. The Lord. Purihin ng Panginoon. Di mo, dami sa inyo pupuri. Dati kanina, wala nag-praise the Lord. Ay ngayon, praise God. Praise God. Bakit? Last na. Sabi siguro tayo, salamat. Mga kaibot na nagkapit ka. Bakit masarap pagkapit? Aircon video. Yan ang pagpasok ko kanina. Praise God. Nakalasap din ng malamig-lamig. Mula sa horno. Sa amin, nandito kayo sa malamig. Kahit sa bundok, malamig. Pagpasok mo sa amin, parang ka nasa horno. Hindi nga. Yung kapatid na may sabi, Pastor, lamig ka sa amin sa bundok. Alam ka? Kaya pala yung harap na yung bumaba. Oo. Pero pagpasok sa simbahan, ang init. Wala ba kayo electric fan? Yung simbahan namin, gusto niya magsanay sa horno. Dalawa doon na expression ng tao, pag di mainit ang ulo, si Mamo. Sabi ko, ganyan siguro sa impyerno. Eh dito, pagpasok, praise God. Para ako nasa head. Malamig ang sigoy ng hangin. Ako nakalasa. Kaya parang ganado ako magsalita. Praise God. May pang-apat pa sana, kakayaw na sa Sulado ko ng last, may pang-apat pa. Okay, last na. Promise, mamatay mo sila. Okay, maghuli na. Balikan natin yung teksto natin, Acts 15:14. Dahil yung matotohanan nandun. At ang pangayunin ng pagkalaw niya. Sinaysay nga ni Simeon kung paanong dinalaw ng una ng Diyos ang mga hindi upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. Malinaw ang pagkasabi. Bakit dinalaw? Para magkaroon daw sa hindi ng isang bayan. Amen. Ang totoong bayan talaga ng Diyos, ang bayang Israel. Pero sa paglakat ng panahon, ang Israel, hindi na naging maganda ang attitude sa Diyos. Ang dami pong pagsalansang ng Israel sa Diyos. Sa likod na ang pagkilos at paggawa ng Diyos sa Israel, hayag, dakila, makapangyarihan, matindi. Pero ang Israel, mapagpulong-pulong. Ang Israel, matigas ang ulo. Marami pang ang Israel, masuwanin. Kaya hindi nyo ba napapansin? Isa-summarize ko na lang, hindi ko nagagamitan ng talatang hahaba. Nang dinala sila sa disyerto. Bulong-bulong sila. Moises! Ang bihira ka naman, dito pa kami dadala, walang malang katubig-tubig. Walang kami panghilamos, pangtutras, panginom. Halos murahin nila si Moises. Nakaalit si Moises.
Kinuha yung tungkod. Hinampas yung bato. Bumukan ang water on the rock. Praise God. Kaya sa Quiapo, kay Bishop Osi, nagpahukay ng lupa dahil gagawin building. Nakahukay sila doon ng bukal na sobrang linaw na talagang hindi mo maawat ang lakas. At ito'y napagkamalan nilang nahukay nila ang nawasan. Silbi mo nahukay nila yung nawasan. Ay wasak, ay bukal, ay bumahang kalsada. Sabi ni Bishop Osi, hindi ito nawasan. Ba't ang tubig nito'y napakasarap? Blue. Kaya para mawala ang doubt, pinatest. 100% mineral. Kaya ito'y pinasiminto, nilagyan ng maayos na daluyan. Yun, naglagay tayo ng water station. Ang pangalan, Water on the Rock. Sino yung bato, pastor, na nagpainom sa kanila? Si Jesus. Bira, si Moises siguro nagsisi yung palang batong hinampas niya, si Jesus. O basahin natin, 1 Corinthians 10:4, na yung batong hinataw ni Moises na nagbukal ng tubig, si Jesus pala yan. At lahat na nagsisiinom ng isang inoming yaon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong yaon sa Espiritu na nagsisunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Praise God. Yung bato na pinukalan ng tubig sa Israel noon na nagpainom sa kanila ang Panginoong Jesus. Sumunod, bulong-bulong naman sila. Moises, anong init sa disyerto? Ba't dito mo kami dinalan? Ang Diyos naglagay ng payong. Una, bilog na malaki. Nakapayong sa kanila. Gabi na Moises, wala na lang ilaw! Instant, naglagay ang Diyos ng kuryente. Paano? Sa punong kahoy, nagliliwanag. Pero ang kahoy, hindi natutubo. Kita niyo? Moises, walang makain dito! Praise God. Nagpainom ang Diyos, nagpalipad ang Diyos sa maraming pugo. Inadubo nila, inihaw lahat na. Hanggang nagkahimlad sila at nagkamatay. Totoo, yung pugo nakakahimlad. Kumain kayo ng pugo, gusto nyo mahimlad? Bili kayo ng mga 10 peso. Pagawin sa inyo, pag-ganyan na kayo. Bukas na bigay na mukha nyo. At ang panghuli, nang habulin sila ni Parao, nagtitig sila. Ang highway, bumuka. Ang dagat, naging highway. Naligtas ang mga anak ni Israel. Sa likod nun, ang Israel patuloy sa pagsalansa. Kung kaya, ang Diyos ay nagpanukala sa bagong tipan na magtayo ng panibagong bayan. At nang ito'y ipinanukala ng Diyos, inihula muna ni Propeta Oseas. Sa Oseas 2:23, basahin natin. Ang hula tungkol sa itatayo niyang bayan sa paningin. Aking itinatag siya para sa akin sa lupa at ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan. Aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, ikaw ay aking bayan, at siya magsasabi, ikaw ang aking Diyos. Alam mula, magtatatag siya ng bayan na hindi niya dating bayan. Ang tanong, alin ito, pastor? Bayan tinutukoy ito. Sa New Testament, lalong nilinaw ni Pedro kung ano yan.
1 Peter 2:9. Tatapat kay isang lahing hiram, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan noong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Sa verse 10, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, Nay. tatapwat ngayon bayan ng Diyos. Alin yan? Yan ang iglesia. Sapagkat ang tawag sa iglesia, Koryakon, na ibig sabihin, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Yan ang PMCC Boardwalk ngayon na pinangunahan ng buhay na apostol. Kaya hindi sa bagong tipan, hindi lang tayo iglesia, tinawag din tayong bayan ng Diyos. Hindi ka ba natutuwa na sa bayan ka ng Diyos? Amen? Purihin ang Panginoon. Yan ang church. Binanggit din ni Pablo yan sa bagong tipan, tingnan nyo, sa Romans 9:25. Tingnan niyo ang pagkasabi ni Pablo. Gaya naman ang sinasabi ng aklat ni Oseas. Ito yung prophecy ni Oseas kay Lord ni Pablo. Tatawagin ko aking bayan ang hindi ko dating bayan. Iniibig ang hindi ko dating iniibig. Ano naman yung iniibig na hindi naman yung dating iniibig? Linawin natin kung ano naman yun. Efeso 5:25. Mga lalaki. Oy, mga lalaki. Mag-amen nga kayo, mga lalaki. Ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Yung palang iniibig na hindi natin iniibig, yan ang church. Tama? Ang tawag dyan, bayan ng Diyos. Kaya tayo sa bagong tipan ay hindi lang iglesia. Ikaw, ako, tayong lahat ay nasa bayan ng Diyos. Ang nagtatag nito ay ang Diyos. At ang bayan ito'y pinangungunahan, hindi lang ng apostol, kundi ng Urban of the House sa kawakasan ng huling araw. Amang Diyos, salamat po. At inilagay mo kami sa iyong bayan. Sa nakatibagay sa iyong tunay na iglesia. Salamat sa amin mo pinangyari ang layunin ng inyong pagdalaw sa sanlibutan. Nagagalak ang aming puso sa liwanag na iyong mga salita. Naway magpala ito at magpalakas sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigay po natin ang ating kaloob.